Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Mark chapter 5 verse 34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Now, sa English Bible, ang sabi po dyan, "Your faith has healed you. Go in peace and be freed from suffering." So, today pag-aralan natin ano yung kaugnayan ng pananampalataya sa kagalingan ng isang tao. At dito po may kwento patungkol po sa isang babae na dinudugo for 12 years. At ang sabi diyan, naubos yung kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Dahil siya po ay pumunta sa maraming doktor at sabi diyan, hindi siya gumaling. Sa halip lalo pang lumala yung kanyang karamdaman. Mababasa niyo po itong kwentong ito sa Mark chapter 5 verses 25 hanggang 34. So dito po makikita ninyo na maraming tao bago sila lumapit sa Diyos, kailangan maranasan muna nila yung isang sitwasyon na imposible. Kasi katulad ng pinagdaanan nitong babaeng ito, ginawa niya naman ang lahat. Pumunta siya sa mga doktor, nagpasuri siya, at nagpagamot siya, pero walang nangyari. Lalo pang lumala yung kanyang karamdaman. At yung iba, sinasabi nila na kapag nasubukan mo na ang lahat, bakit hindi mo subukan ang Diyos? Minsan magandang pakinggan, pero alam niyo po, mas maganda sana kung bago natin subukan ang lahat, unahin muna natin ang Diyos. Alam niyo po, ako po naniniwala na kahit wala tayong sakit o wala tayong problema, kailangan po lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay, unahin natin ang Diyos. Kaya nga ako po maging sa aking mga anak at sa aking mga apo, tinuturo ko na mag-pray po sila nung Exodus 23:25. Alam niyo po, pag kami po'y kumakain, ang prayer po namin ay ang Exodus 23:25. Hinihingi namin na, "Lord, i-bless mo po yung aming pagkain at inumin at alisin mo ang mga karamdaman sa aming kalagitnaan." Kasi kahit wala pa tayong sakit, pwede nating angkinin itong Exodus 23:25 kasi meron tayong Diyos na ating manggagamot. Kaya yung iba, lalapit lang sila sa Diyos pag hirap na sila. At hindi dapat ganun po ang paglapit sa Diyos. Well, tanggapin natin yung realidad. Itong babaeng ito, lumapit lamang siya sa Diyos nung hirap na siya. Lumapit siya sa Panginoong Jesus dahil napakinggan niya yung information about Jesus. Maraming nagsasabi siguro na si Jesus yung nagpapagaling, siya yung kiniklaim niyang siya ang Misaya na pinadala ng Diyos. Kaya nung narinig ng babaeng ito, sabi sa verses 27 to 28, ay nakipagsiksikan siya at lumapit sa Panginoong Jesus. Dahil sabi diyan, sinabi niya sa kanyang sarili, na kung mahahawakan ko lang yung damit ng Panginoong Jesus, gagaling ako. Mababasa niyo po yan doon sa verses 27 hanggang 28. So, tingnan niyo ang proseso ng pananampalataya. Unang-una, sabi diyan, she heard about Jesus, At mapapansin niyo po, hindi lamang siya nakapakinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, Ang sabi po sa verse 28, yung correct translation po niyan, for she said, "If I just touch his clothes, I will be healed." At ang sabi po rito sa Tagalog version, sa verse 27, nakipagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. So, pansinin niyo yung effort niya, yung initiative niya na makalapit sa Panginoong Jesus kahit hirap na hirap siya. Imagine niyo po, siguro 12 years kang dinudugo, may lakas ka pa ba noon? Pero alam niyo po, sa pananampalataya, mahalaga po yung kumikilos din tayo.
At ang initiative na yun na ginawa ng babae, yun ang nagdala sa kanya ng kagalingan. So makikita niyo po sa verses 30 to 32, naramdaman ng Panginoong Hesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Ano po, kaya hinanap niya yung babae, no? At ang nakakatuwa po naman ay itong babaeng ito, kinonfess niya na siya po yun. At doon nga po sinabi ng Panginoon na, your faith has healed you. Go in peace and be freed from suffering. Now, pansinin yung nagagawa ng pananampalataya. Doon sa statement ng Panginoong Hesus, no po, makikita nyo, ang dami na nating magagawang sermon eh. Kasi hindi lamang isang beses sinabi ng Panginoon yung, your faith has healed you, no po. Sinabi niya rin yan doon sa pinagaling niyang bulag. Ano po? Sa ibang sitwasyon naman po, sinabi niya, your faith has saved you. Ano po? So, ibig sabihin, yung faith, nagdidemand yan ng power mula sa Diyos. Kasi ang sabi po ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Ang Diyos po, kumikilos lamang siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, hindi sa pamamagitan ng emosyon natin, hindi sa haba ng ating dasal o sa haba ng ating pag-iyak, hindi dahil sa may pangangailangan lang tayo, no? Kaya tutugon ng Panginoon, or sa iba pang kadahilanan. Kaya mahalata niyo po yung iba, kaya hindi tumatanggap ng totoong kagalingan kasi inilalagay nila doon sa ibang paraan yung kanilang paglapit sa Diyos. Yung ibang paglapit nila sa Diyos sa pamamagitan ng emosyon. Yung iba nananampalataya sila doon sa kakayahan ng tao. Kadalasan po na-frustrate sila. Pero alam niyo po, kung matututo lang tayo na ilagay yung ating pananampalataya kay Jesus, ano po, sa kanyang salita, ano po, posible nating tanggapin yung ating pong kagalingan at kasagutan sa ating mga panalangin. Kaya tandaan niyo po, no, ulitin ko, ang binanggit po dito, your faith has healed you. So napakahalaga po ng pananampalataya. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, muli salamat sa pagpapaalala mo sa amin na dapat lagi ka naming kikilalanin sa aming buhay. Hindi lamang doon sa panahon na problemado na kami, saka kami lalapit sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, ang sabi mo sa Psalm 107 verse 20, you sent your word and healed our diseases. Gusto namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng pananampalatayang totoo, yung pananalig namin sa iyong salita ay gumaling po kami. Turuan mo kami na yung pananampalatayang ito ay ikilos namin, paniwalaan namin, at sa pamamagitan nito, kaluguran mo kami, Panginoon, at ibigay mo, Panginoon, yung pangangailangan ng marami sa amin, lalo na po yung mga taong may sakit ngayon. Panginoon, alam ko po marami sa amin ang naghihirap katulad nitong babaeng ito. Ang tinuturo mo sa amin ay magkaroon kami ng tunay na pananampalataya upang maranasan namin ang tunay na kagalingan. Salamat, Panginoon. Yan pong aming taimtim na panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.